Sabi ng biyanan ka sa akin. Bakit daw hindi ako nakikipag-usap sa magulang ng bata? Wala daw akong respeto. Palang puta, chismosa kasi yun malala. Isa pa sa nagpapalala ng issue yung co-parents ko na nagpapakalat at tinakbuhan ko raw. Inaantay ko lang naman na maprovide nila yung med-cert at reseta para malinawan din kami. Na kung may rabies ba yung anak. Grabe yung stress na ginawa nila sa akin. 4 na taon na yung anak ko at daycare siya ngayon. Meron siyang mild autism pero matalino at kayang makipagsabayan sa school. Kaya lang kapag nagtantrums or tinopak ay siya talagang mahirap pakalmahin. Kaya't isa yon sa reason kaya hindi ko siya pwedeng iwan sa school. Minsan hindi rin naman maiwasan na nakakasakit siya or nasasaktan siya ng kapwa niya bata. Pero ang sa akin ay ayos lang naman kasi hindi naman malala or hindi naman ganun kadelikado. So eto na. One time meron siyang batang kinagat at pati ako ay nagulat. Kaya't nung nalaman ko yun ay agad akong humingi ng sorry sa nanay. Then kinagat ko rin yung anak ko para alam din niya yung pakiramdam ng makagat. And hindi ko kinukonsinte yung anak ko na kung nakakasakit siya ng ibang bata. Oo, minsan mapanakit yung anak ko lalo na kung inaasar siya or iniini siya. Or di kaya kung inuunahan siya sa isang bagay at ganun talaga siya, bantayin talaga. So eto nga, akala ko okay na. Thursday nung nangyari yung incident na yon and then umaga ng Sabado ay bumili kami sa tindahan ng lola ng bata. At yung lolo ng bata na nakagat ng anak ko ay nagkwento sa asawa ko na may kinagat yung anak ko at nilagnat at nagpa-check up raw. Kaya't ang sabi ng asawa ko, ganun ba? Dagdag pa ng lolo ay marami daw nagastos. E di yung asawa ko oo lang ng oo hanggang sa makaalis na kami. Hindi namin masyadong inisip kasi parang wala lang naman yun at parang na-share lang naman yun. Yung pala iba na yung meaning ng lolo. Kaya't ng Tuesday ng gabi naisipan kong hingin sa anak ko yung cellphone niya. By the way, may sariling cellphone yung anak ko at dun ko na-open yung account niya. At yung anak ko hindi naman yun maalam makialam ng messenger. So ayun nga, meron akong nabasang chat galing dun sa nanay ng batang kinagat ng anak ko. Pinababayaran sa akin yung mga nagastos nila. Yung chat na yun ay nung time na nakausap namin yung lolo. Saturday yon ng umaga. So nagtaka ako na kaya naman pala iba yung tingin sa akin ng mga nanay kapag naghahatid ako sa school ng anak ko. Na kasi nga may issue pala ako. Saturday nung nagchat sa akin yung nanay ng bata at Tuesday ko pa yon nabasa. At pinapa-shoulder niya sa amin yung gamot at yung mga pamasahe kaya't ang sabi ko, bukas na kami mag-usap, mga Wednesday yon. Yung asawa ko yung pinapupunta ko kasi dito kami sa probinsya ng asawa ko at iba yung language nila. Pure Tagalog kasi ako. At nahihirapan ako na mag-catch up ng language nila. At nung nag-usap na nga sila, hinahanapan sila ng reseta na galing sa doktor at katibayan na galing sa kagat ng anak ko yung lagnat ng bata. At ang sabi ng nanay ng bata sa asawa ko wala daw siyang maibibigay na reseta na pwede naman daw i-over the counter yung gamot. Kaya nakipagtalo yung asawa ko sa kanya at ayaw na rin naman niyang humaba yung issue na willing naman kami magbayad basta't may ipakita lang niya yung reseta at yung findings ng doktor na nagpapatunay na galing sa anak ko yung sakit ng bata. Dagdag pa ng nanay ng bata na hindi na nga raw niya sinali yung anti-tetanus na bakuna sa bata ganito ganyan. At sa inis ng asawa ko para matapos na lang yung usap, sabi ng asawa ko magbabayad kami kung meron siyang ipakikitang medical certificate at reseta na galing sa doktor. Sagot naman ng nanay ay oo raw at kukuha raw sila at madali lang naman daw kumuha nun. Kaya't ang sinagot na lang ng asawa ko, sige hintayin ko na dapat same date kung kailan kayo nagpa-check up at kung kailan kayo bumili ng gamot. After nun ay umalis na rin ang asawa ko. At ang isa pa sa issue ay yung mga chismosang parents na nagkakalat na tinatakbuhan ko raw. At wala raw akong respeto dun sa nanay na kasi nga raw ay hindi ko raw kinakausap. Nagkataon kasi na hindi ko pinapapasok yung anak ko Monday to Wednesday. At yun nga kalat na pala ako sa school. Sobrang bad trip ko lang kasi ang galing nilang palalain yung issue na porke hindi ako nagpapakita akala nila tinatakasan ko na yung issue na yun. Late ko lang naman nabasa yung chat nung nanay. Ano ba yung gusto nila na dapat updated sila sa buhay ko? Tapos mali-mali pa yung mga kinukwento nila. Mga buwisit sila lalo na yung isang guardian ng classmate ng anak ko na hanggang palengke chinichismis pa rin yung mga issue na mali-mali naman. Nang nalaman ng biyanan ko ay nagkwento siya sa akin na ang tanong niya na bakit ko daw hindi kinakausap yung nanay ng bata at wala daw akong respeto. Palang puta chismosa kasi yun malala. Samantala yung apo niyang kinder na classmate ng anak ko, tinulak niya kaya nasubsob yung anak ko at dumugo yung labi. Pero maski sorry wala akong narinig sa gurang na yun. Pinalampas ko yun kahit nagalit ako dahil sabi ko matanda na siya at siya lang yung bantay sa mga apo niya. Tapos kung makachismisi akala mo kung sinong perpektong gurang. Ano kayang pwede kong gawin sa kanya? Napakachismosa? So yung issue naman ng anak ko, hinihintay ko lang naman na mai-provide nila yung med-cert at reseta para malinawan din kami kung may rabies nga ba yung anak ko. And if ever na mapatunayan nilang wala, sila naman yung ipahiya ko. Grabing stress yung ginawa nila sa akin na baka sila pa yung pagbayarin ko. Hindi ko tinotolerate yung anak ko pag nakasakit siya. Mami Len, sana mabasa mo yung kwento ko at hintayin ko kahit na matagal. Letter sender, Loisa.
Bakit hindi mo pa check up yung anak mo at patunayan mong wala siyang rabies? Hindi yung sila yung inaantay mo ng proof. Kausapin mo yung school at ipag-guidance mo ang case ng anak Hindi kasi tamang sabihin ng ganyan kung wala namang medical proof. Kasi yung mga ganyan na may mga batang involved, iba yung impact niya. Pwedeng-pwede mo silang kasuhan ng oral defamation, paninira at pagkakalat ng maling informasyon. Or kung i-post nila cyber libel, idamay mo na rin pati yung mga chismosang nakikisawsaw. Kasi ang kagat ng bata pwedeng mahandle sa usapan. Pero ang maling paratang na ganyang klaseng issue, malaking impact sa bata yan. Kasi as a mother, it is your responsibility to protect your child and defend them against false allegations. At sa isang batang nakagat ng anak mo, responsibilidad mo rin to take action vice versa. At iba pang needs ng kabila. Kasi yung ganyang issue, hindi naman yan masosolve kung puro chismis lang. At hindi pwedeng gawing chicha ng mga chismosang walang alam.